Yung idsalot ay idsalot. EDSA People Power. Revolution mga kababayan, dineclare na ng ating Palasyo Malacanang na working holiday. Magtrabaho lang anya kayo. Madaling sabi, hindi na siya non-working holiday. Magwawala na naman na yan, Mr. Maravillas. Yung mga dilawan na tulad mo. What? O nga, no? Mahilig ka pala niya, Mr. Maravillas, sa dilaw. Dati naman po. Sa pananamit lang po. Pero sa puso po, hindi tayo dilaw. Yung bahay ko, pink. Di ba? Yung gym namin, dilaw. You see? Pero hindi man po tayo dilawan. Tama? Yun ang announcement na ginawa ng Palasyo Malacanang. Ayan statement of the Office of the President for not declaring EDSA People Power Revolution as a non-working holiday. Di ba? Talaga anyang inuunti-unti ng Marcos administration na tuluyan ng i-erase sa isipan ng mga mamamayang Filipino. Yung EDSA, dapat naman po talaga, idsalot nga. Ba't pa natin commemorate? Hirap banggitin ng mga kababayan. Hirap sambitin. Yung mga masasama na nangyari dito sa ating bansa. Wala man pong naidulot na mabuti yung EDSA People Power. Lalong naghirap yung mga mamamayang Filipino sa kamay ng mga dilawan But before kong ibigay sa inyo yung kwento mga kababayan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pagbangon ng pag-unlad ng bagong Pilipinas, the land of Ophir. Ito po yung paliwanag ng Palasyo Malacanang. The Office of the President maintains respect, respect for the commemoration of the EDSA People Power Revolution. However, it was not included in the list of special non-working days for the year 2024 because February 25 falls on a Sunday. Kaya naman pala po, so yung Sunday talagang wala naman pong pasok talaga. So walang rason na i-declare pang non-working kasi non-working man talaga yung linggo. What? Pero bakit pa niya kailangan na i-announce pang ganyan na talagang dinesignate na non-working holiday para niyang nananadya? Wait! Anong nananadya na talagang yun man dapat ang matagal nang ginawa? Wala namang interesado sa EDSA People Power Revolution. Nakikita ninyo? Wala nang pumupunta doon. Sila na lang. Yung mga dati nga po, nagsawa na sila na pumunta dyan sa EDSA Shrine. Ang natira na lang, mga 10 na lang siguro. Ayawan na. Mas marami pa yung mga pulis na pumupunta doon para mag-maintain ng peace and order kaysa sa mga nagrarally. Yung mga players po, karamihan ng mga players po ng EDSA, kinuha na ni Lord. So ano pa? May natitiri pa niya baga Mr. Maravilla, si Enrile. Matagal na po si Enrile hindi sumasama dyan. Sumama na sa Marcos. Nagbalik loob na mga kababayan si Luluan sa mga Marcos. Defender na po. Nagising si Luluan. Nagtatrabaho ngayon as Chief Legal Counsel ng ating Pangulong BBM. O diba? So sabi rito, there is minimal socio-economic impact in declaring this day as special non-working holiday
since it coincides with the rest day for most workers and laborers. So anong rason para isama siya sa mga working holidays? Ay, working holidays man sa akin. Non-working holidays. Na talagang non-working tayo pag Sunday. Di ba? Wag na niya Mr. Maravillas yan. Pag usapan natin, wala mang kakwenta-kwenta yan. Balita mo na lang anya Mr. Maravillas yung modern chicken farm anya na pinasinayaan ng ating Pangulong Bongbong. O nga, para laging bastante tayo sa manok. Laging may pang chicken joy anya. More modern agri facilities to address poultry price supply, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tutok na tutok sa kanyang trabaho po as Agriculture Secretary, ini-engage niya yung mga big companies tulad ng San Miguel Corporation para kapartner sa pag-unlad ng ating bagong Pilipinas. O yan po yung ating Pangulo, hands-on na hands-on sa kanyang trabaho. PBBM initiated modern chicken farm, a step forward towards ensuring Philippines sufficient food supply. Di ba nakakatuwa yung kasipagan ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Ayan po yung ating Pangulo. Binisita niya yung poultry farm, Magnolia Poultry Farm. President Ferdinand Marcos Jr. has inaugurated San Miguel Corporation world-class controlled climate Magnolia Poultry Farm in Davao del Sur, which is seen to help ensure food security in the country. Napakaganda, mga kababayan. It is a way forward for agricultural sector, yung modernization. Palakpakan po. Sabi niya, we have to also explain to our people, we also have to show them that this is the way forward. This is the way of the future, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. We can definitely do anything that they do abroad. Anything that we can see that are advantageous to the food supply. We can adapt here and adjust it to the Philippine condition. Sabi niya, but again, that for me is the most important part, is that people realize that this is the way forward. We can no longer depend on the informal production of food in the way that we have depended on for very, very long time. Dapat baguhin na natin anya. I-modernize natin yung production ng ating pagkain. Tulad nitong ginagawa ng Magnolia, ng San Miguel Corporation, para ma-addressan niya natin yung problema sa pagkain ng ating bansa, ng ating mga mamamayang Filipino. Kasi siyempre, parami ng parami yung ating populasyon. Sabi niya, while moving towards agricultural modernization, the President clarified that small producers will not be affected by agricultural modernization, pointing out that there are still different markets available for different sectors. The President stood firm that the local community should still be included in whatever modernization efforts that the government and the private sector will initiate, as they are the backbone of the economy. Madaling sabi, hindi man po pababayaan, tutulungan pa ng ating gobyerno yung ating mga small poultry farmers. Siguro, bibigyan sila ng kapital at ng training para maging maayos yung kanilang pag-aalaga ng kanilang mga manukan at maging competitive po sila in the market. Tama? Ayos na ayos? O ngayon, yung NEDA board, mga kababayan, inapprove na rin yung 269.7 billion high-impact infrastructure projects and programs for health, transport, and green economy. Kahapon po, mga kababayan. O yan, ang ating napakasipag na Pangulong Bongbong. Kasama dyan, mga kababayan, sa inapprove yung pag-upgrade, expansion, operations, and maintenance
ng Bohol Panglao International Airport at saka yung dialysis center project of the Baguio General Hospital and Medical Center under public-private partnership project. Yung 13.08 billion infrastructure preparation and innovation facility, second additional financing, which will provide the DPWH DOTR with a better mode for financing in conducting project preparation activities. Yung Green Economy Program in the Philippines to be financed through the 3.62 billion grant ng European Union. Yung Bataan Cavite Interlink Bridge Project, which will be increased to 219.3 billion from 175.6 billion pesos in the implementation periods which will be extended to December 2029. So yun mga kababayan ang tuloy-tuloy na pag-implement ng mga big ticket projects para sa bagong Pilipinas. Ayan man lang po, baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Ini man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.